Hello. For hello. Alam mo, sa totoo lang, hindi talaga dapat ako mag-explain regarding this. Pero sinabihan ako ni Alex G na para sa mga tao nagmamahal sa akin, ay walang love ako, ganun, nagsusupport sa akin, pwede kang, give them wait lang paubos na kasi itong 3 months ko eh. Parang bigyan mo sila ng explanation kahit paano, kahit para sa kanila kasi sila nasasad sila. Ito yung sa last episode namin sa nangyari sa simbahan. Napanood niyo ba yun? Sa reality show namin. Ang dami kasi doon ng babash sa akin. So ako naman yung bash parang wala akong pakialam sa ganyan. Parang lahat naman nagmamagaling palagi. Parang ganun yung dating. So, andang masampal namin Oni. Hindi naman tayo manalampal for today's live. Sige nga, comment nga kayo guys kung gusto niyo bang marinig explanation ko. Kasi, tawag dito. Yung nangyari sa simbahan na parang pinatigil ko si Father. Ang dami parang na-offend, ganyan. Kung may mga taong nanonood sa akin ngayon na bet na mapakinggan yung explanation ko, please comment nga kayo. So, ito na nga yun. Ito talaga yung pinaka-story niya na. Kasi, di ba, syempre, parang na-feel ko na parang, nga naman, kailangan na lang ng explanation, ito na. Parang, nangyari, kasi it's power of edit. Nangyari, pagkarating talaga namin nun, nag-seminar, which is, sa mga binyag ng anak ni Papi, hindi namin na-experience. So parang, hindi ko nagagets sa seminar to, first time ko, ganyan. Tapos, ang daming sobrang tahimik lang kami noon, as in, tahimik lang talaga kami. Nakinig kami the whole time, ganyan. Pero, syempre, kinat ng editor. Totoo lang, hindi ko din alam kung bakit. Hindi ko din napansin na nakat yun. Siguro kasi hindi na ako nagre-review. Pero that time kasi nag-review ako, forward ko. Yung mga nag-explain yung babae about para sa nambingyan, ang ganda. Tahimik kami. Maayos kami, nakinig kami. Ngayon, may time na after ko po, wait lang po kasi dumarating yung mga bisita, yung mga ninong-ninang, hindi nila alam kung saan sila uupo, saan sila punta dito. So I had to, stand up at sabihin dito, na intindihin sila. Kasi syempre akong nag-invite sa kanila na maging ninong at ninang ni Tyrone. So, nakatayo ako noon. Tapos, nung time na nagsalita siya ulit, may kumakausap kay Doc Yapi. Nag-joke lang ako, si Doc Yapi hindi nakikinig ako. Na gano'n lang. Tapos after nun, nakikinig naman na lahat. Gano'n. Siyempre, it's just na parang, saan yung party mo? Doon yung mga gano'ng usapin. So, the next years naman namin yun. At nakinig naman din talaga kami sa nagsasabi nun. Siguro, as editor, pinilagay na lang din yung funny part, like yung may makulit na eksena, pero yung mga bisita ko, maayos naman, yung mga ninong at nina, nakinig naman din po talaga sila. Siguro yun nga, ang nilagay kasi is yung masayang parang nakakatawa part. Kasi siguro, parang masyadong kalmado, diba? Sa dami din lagi nagko-comment ng, ang boring ng reality show, ganyan. Kaya siguro ganun yung nangyari. Pero sa totoo lang, hindi ko siya desisyon, pero hindi ko rin siya naiayos. So after nun, alam mo ulan. After nun, anong nangyari? Nung papunta na kami dun sa dun kay Father kasi mag-start na, sabi sa akin, Mami, asan na po yung kandila ni Baby? Sabi pag ganun ako, sabi ko, wala si Harvey. Asan si Papi? Kasi naalala ko, parang a month before, nung pinaplano to, sabi ko, dito kandila pala, kailangan ko ng kandila. Sabi ni Papi, uy, wag ka na bibili ng kandila. Sobrang dami kong kandila. Tsaka alam ko kung saan bumibili. Sabi ko, sure ka, Papi, Alam ko, promise, may mga design pa. Anong gusto mo? Anong team ni Baby Tyrone? Blue, beige, gano'n sa akin si Papi. Sabi ko, sure ka? Hindi, ako na to. So parang, okay, sure ka, Nakailang beses akong, ikaw na ako na aasikaso. Tsaka dami kong kandila doon, gano'n, hindi gamit. Okay, sige, hindi na. So parang ko na, sandali, kandila ko. Bilang di nga napunta si Papi. So parang, alam mo, parang ganun ako, okay, sige. So, anong nangyari? Parang ko na, shucks, wala na naman si Papi. So, ito na naman. Tapos, parang, kasi di ba, lagi namang kawawa si Papi sa reality show namin. Kasalanan na naman ni Papi. Pero kasi inaako kasi ni Papi, parang ako, pag may inaako ako na responsibilidad sa anak niya, I make sure na nagagawa ko. So, ako parang, oh my God, first, binyag ng anak ko, tapos parang wala kami kandila. So, parang, nasad lang ako, pero hindi ko siya dinamdam. No? So, moving forward, si Tyrone, pagkarating pa lang, si Neminar, inupo, tapos tumitingin-tingin, parang siya na-stuck, no? Na-stuck siya, pero nasa harap siya.
Which is kami, pag si Tyrone nilalabas namin, talagang ginagawa namin, pinapalakad-lakad namin, parang pinapa-familiarize namin sa kanyang lugar. Kung ano bang meron, kung, tawag dito, kung ano bang ganap sa paligid, ganon-ganon. So si Tyrone stuck siguro siya na napaupo siya dahil sa haba ng seminar. Sana pala hinayaan ko na sila muna maglakad-lakad kasi sinabi dito agad eh. Tapos yung nangyari, nung andun na sa gitna, biglang siya, para siyang biglang gusto niyang gumalaw, gusto niyang maglalakad, ganyan. Tapos yung nangyari, nag-start siyang umiyak kasi parang nalunod siya sa dami ng tao kasi lahat nasa harap niya. So nung lahat ng tao nasa harap ni Baby Tyrone, parang siya, nalunod. So, nung una, hindi siya komportable, naiiyak-iyak siya. Tapos, after nun, nung umiiyak si Baby Tyrone, then sinabi naman ni Father na, syempre, bothered ako kasi gumagano siya sa iyak niya. Tapos, ang nangyari, sinabi ni Father na, okay lang yan, ang bata ay natural na umiiyak, so okay, sige. Kasi hindi ako sa pinapaiyak ko yung anak ko na matagal eh, diba? So, anong nangyari? Habang parang nakatayo kami, okay, sige, parang, tawag dito, parang, kalma mo lang, Tony, alam mo yun, kalma ka lang, sige, normal lang sa batang umiiyak. Medyo matagal yung binyagan, hindi naman siya yung isang, okay, higa na, ay parang, buhos na, hindi naman siya agad ganun eh. Pero kasi ganito yan, para lang alam niyo, yung pinakatotoong nangyari talaga, kasi hanggat maaari, minimake sure ko na 1 hour and 30 minutes or 40 minutes lang talaga ang ma-upload sa episode namin every week. Kasi parang siya na rin kasi mahaba pag 3 hours ko, pag 4 hours ko. So, in 1 hour and almost 2 hours ko lang. Pero sabi ko talaga 1 hour and 30 minutes. Ang nangyari is, the whole time, mula nag-start yung binyagan, sobrang umiiyak si Tyrone. Thank you kay Father na sinabi niya, it's okay, it's normal na umiiyak ang bata. Pero nung sobrang tagal na umiiyak, naduduwal-duwal na si Tyrone talaga. So, nung andun na kami sa tamang chika lang ako sa inyo guys na parang, para to sa mga taong nagmamahal sa akin na, na kailangan ng explanation ko. I owe you an explanation kasi mahal nyo ko at grabe nyo akong sinusuportahan. So, para masasad sila. So, para to sa inyo. Sa mga haters ko dyan, hate nyo na ako kahit anong gawin ko. So, wala akong paalam sa inyo. Go love. Pero love ko kayo. Kasi you still support me, with your emotions. So, ito na nga. Going back sa kwento ko na, andun nga si Tyrone, the whole time, sobrang iyak na ng iyak. Tapos si ate mo rin ginaganon. Ako, gaganon ako, tapos ayaw sumama, tapos, tapos, nung lumayo, sabi ni Father, teka, dito na sandali. So, balik ulit. Kasi pag kailangan umano na Tyrone, parang hindi siya makahinga sa mga tao. Sabi ni Father, balik ka dito, balik. O sige, masyadong ilayo. Okay po, sige po. Tapos ang nangyari is parang hindi pa rin talaga makalama si Tyrone. Talagang grabe talaga niya kasi sumisigaw na talaga. Kasi ate mo rin, nilalabas-labas yung mga gamit sa bag niya. Nilalabas-labas niyang ganon. Pagka labas-labas niyang ganon, parang kasi Tyrone kasi kung may bagong gamit na nakikita ang baby, parang natutuwa siya, nakakalma siya, nadidistract siya, yun yung tamang term, nadidistract siya, tapos tumatahimik. So si ate nilabas yung lip tint, tapos medyo hinawakan ni Tyrone. So kumalma-kalma si Tyrone ng konti, pero kailangan yun parang binubuksan, pinapakita, ganun yung nangyari. Kaya yung mga nagsasabi na nag-lip tint ako sa simbahan, ganito kasi yun. Si Tyrone parang tumahimik siya na binuksan yung lip tint. Tapos yung ginaganon ko, pinapakita ko kay Lab. Parang gano'n, parang pinapakita ko sa kanya na, parang tumahimik siya kasi hindi ko na gagawin ko umiyak-iyak ng sobra. Nadidistract ako kasi dapat yun supposedly tahimik, nakikinig kayo, niraramdam nyo, yung pagbinyag ng anak mo. Kaso ang nangyari is parang natataranta talaga ako, nahahati ako, sandaling mother ako na kailangan ko makalami kasi naawa na ako eh. Kaya nakita nilang nakat bigla yung videos, nakagawan na ako kasi ni-spread ko kasi pinapakita ko, dinidistract ko yung anak ko eh. So, nung nangyari yun, tawag dito, yun, cut to video bilang gumaganon ako, ano ba yan, ang basos naman ni mami, nagpilipit sa simbahan. Kinalat ko lang kasi nga dinidistract ko yung anak ko. Hindi naman ako, Diyos ko naman, hindi ako 12 para gumawa ng ganun sa simbahan, di ba? So, ngayon, naiintindihan ko na yung power of edit, na biglang ganun ako, biglang naggaganon ako, parang kung ano, nagliliptin ka sa simbahan. So, hindi yung fault yun. Kung isipin nyo sa akin na parang ang basos ko sa simbahan dahil biglang nagliliptin ako, power of edit yung nangyari sa amin na hindi namin namalayan. Kasi, number 1, kailangan talaga namin siyang i-cut-cut. Kasi ang YouTube, ayaw niya ng matagal na umiiyak na bata. Ayaw nila nakakakita ng baby na ang tagal nahihirapan. Kaya mapapansin nyo, may mga vlogs or reality shows namin na nilalabas na pag yung baby umiyak, cut 2 seconds, agad. Kasi kahit naman normal sa baby ang umiiyak, ayaw siya ni YouTube, ayaw siya ni community guidelines.
So, yun yung nangyari. Kaya cut ka talaga. I think hindi kasi na-emphasize na sobrang umiyak talaga yung anak ko si Tyrone. Hindi talaga siya humihinto. At lahat naman ng tao nun sa simbahan, alam yun. No, alam nila yun, nakita talaga nila. So, nung time na parang, hindi ko na alam gagawin ko. Si Tyrone parang naduduwal-duwala. Hindi na makayang gano'n. Father, sandali lang po, hindi ko na bumatiis yung anak ko, sandali lang. Na gano'n na ako. Kasi nung yung una, na-try lumayo si Tyrone para kumalma. Sinabi niya, ibalik niyo dito, ibalik niyo dito. Dito lang, dito lang. So, hindi mo pwedeng ihinto, hindi mo pwedeng lumayo pala si Tyrone. So, sabi ko, Father, sandali lang po. Parang, andali lang po hindi ko na mapatiis yung anak ko. Parang, sobrang anak ko, ang sakit ng puso ko kasi kayo na ko pa siya tititis na umiiyak. Alam mo yun, kayo na ko siya tititis na umiiyak. Kasi sabi normal doon sa bata umiiyak. Pero, kasi grabe na talaga yung iyak niya. Kaya, doon sinabi ko na, Father, sandali lang po. Hindi ko na mapatiis yung anak ko, gano'n. Parang yun. Tapos, syempre sinabi din isang nangyaintindihan naman siguro ni Lord John. Hindi naman kami nagiging mean. It's just that, parents kami kasi nila yung anak ko namin kasi talaga umiyak makapupwedeng yung experience sa binyag pero kahit makalma lang ng konti. Tapos, ang nangyari, okay na, napunta sa gitna si Tyrone, pwede naman pala na lumayo, pero doon na din sa harap na nila Father. So, okay na, gets ko naman yung frustrations nila na parang nahihinto yung binyagan. Sandali lang kasi anak ko umiiyak, no? Tapos hanggang sa'yo na, pumunta na sa gitna si Tyrone. Kumalma na Pagkarating sa harap, ginawa pa ulit yung ganito. Ginawa pa yung lahat ng ninong at ninang magaganon sa noo. So lahat ginagano. Si Tyrone, nalulunod siya lalo. So parang, grabe din yung iyak nun. Kung makikita nyo, cut talaga yung sinayo. Tapos nag-joke ako kay siya daw, monster. Dahil sa'yo, umiyak parang pinapalighten up ko yung kasi si Chad Kinis, ay kabardagulang ko talaga. So, yung mga ganun na namin, hindi namin siya dinadamdam. Yung mga tao nagko-comment na parang, grabe pati si Chad na offend sa'yo, yung monster. Hindi po ganun. Kapag nanood yung buong reality show, baka lang saya-saya namin nagsisikado. Binigyan niya pa ng pera lahat ng anak ko at saka si Vince. Ako lang din niya binigyan ng pera. Si Tyrone binigyan niya. Si Vince binigyan niya ng pera. May mga ampaw-ampaw siyang ganun. So parang, yung nangyayari is gusto ko lang din i-explain na hindi ko to sinasabi para matuwa kayo sa behavior ko or i-validate yung na-feel ko. Kinukwento kasi ito yung nangyari. And I think yung supporters ko sa reality show namin na pinaghahandaan ko weekly na mabigyan kayo ng reality show every week. Kahit minsan ng boring namin kasi minsan wala talagang ganap. Ganun talaga I have to explain sa inyo. Yung mga nagla-love sa amin more on, yung talaga nagsusupport, yung mga nag-i-edit, yung mga nakaramdam ng disappointment na Mami Oni, bakit naman ganun. Para to sa inyo, itong explanation ko na to. Mahirap po kasi talaga, nahirapan po talaga ako noon na yung baby ko is sobrang umiiyak na bawal lumayo. Pag lumayo siya, doon siya makakalma, nalunod siya. Then yun, sinabihan din ako ng pidya ni Baby Tyrone, si Doc Steph, na yun nga. Na-feel ko din yun talaga na fault ko din. Kasi part ng postpartum ko is, ayoko ilabas talaga si Tyrone. Kahit birthday niya, hindi ko talaga sinelebrate kasi pakiramdam ko magkakasakit siya. Pakiramdam ko may expose siya sa ibang mga bacteria, mga viruses. Napapraning ako. And maraming makakaintindi sa akin na mami. May kanya-kanya tayong amats after mga anak, no? Pero ako, yung amats ko doon, ayoko mo nang ilabas si Tyrone. Ayoko siya masyadong expose sa mga tao. Hindi ko alam kung baka magkasakit to. Ganun yung eksena ko nun. Kaya diba, adik na adik ako sa Sunny sa mga panglinis ng bahay. Ganun yung nangyari sa akin. Kaya sabi niya sa akin, ilabas-labas niya si Tyrone kasi nalulunod siya pag may mga bagong tao. Tapos pag unfamiliar yung lugar, matataranta siya. So parang, asan ako, parang gano'n si Tyrone. So iiyak yung bata. So kailangan ilabas mo, kailangan mo siya, iwag mo siyang gawin na palagi nasa bahay. Yun. Para ma-expose siya sa labas. So yun, parang, na parang tatauhan ako nung binyag ni Tyrone na oo nga, yung part ng pagiging yung mami ko is yung hindi ko nilabas yung anak ko. Kaya nung binyag, talagang grabe yung iyak niya, sobrang uncomfortable niya, sobrang hindi siya makahinga. Yung gano'n, kailangan niya talaga sundin siya pansinin na siya na ano bang kailangan mo, sige anak, sandali lang po, Father. Parang gano'n. Kaya ngayon, kung nakita niyo yung upload ko sa TikTok ko, di ba, nagulat yung mga tao na parang, ano ba yan? At parang pang emergency na yung camping
ano mo, ng mga gamit mo. Kasi kung nakita nyo sa TikTok ko, after na binyag tayo, nag-start na talaga ako mag-collect ng mga magagamit ko for camping. Doon ko na feel na, sige, ilalabas ko yung anak ko, magka-camping kami, mag-nature kami. Hindi lang din yung kasi babakasyon din si Tyrone niya, mga ganon. Kaya yun. As in talagang order talaga ako ng mga maraming gamit. As in magkano talaga inabot ko dahil talagang daang-daang libo talaga dahil. Para lang, sige, i-expose ko na yung anak ko sa labas, sa nature na peaceful and healthy. Healthy. Yung gusto ko na healthy way na yung hangin, lalo na yung hangin sa Quezon City, alam niyo naman, hindi na din healthy. Kumakalat na yon. So, yun yung mga nangyari na I think kailangan ko siyang i-explain sa inyo. Hindi para magmukha ako mabait sa inyo, pero para maintindihan nyo kung saan ako nanggagaling at kung ano yung totoong nangyari. Uulitin ko, ngayon ko lang din experience at nakakatuwa to kasi learning to para sa amin ng editor ko, ng Toro Family, yung power of edit. You know, yung power ng edit na biglang kalmado lang, tapos si Tyrone parang 2 seconds lang, yan, biglang, ito na muna. Parang ganun yung dating na, sandali lang, parang ganun, na parang, hala, naman to, ganyan pinagawa mo. Hindi nyo kasi nakita yung parang pinakadahilan behind that. Kailangan kasi namin i-cut. Ulit-ulitin ko po, hindi po pwede sa YouTube nakikita ang bata na sobrang umiiyak at ang tagal umiyak. Kaya hindi nyo nakita yon. Pero, hindi nyo rin fault na hindi nyo nakita yon. Kaya ina-explain ko na, sobra po iyak na anak ko na si Tyrone. Sobra po talaga yung iyak niya nung time na yun. Hindi siya biro. Kaya nung time talaga yun, napatigil ko na. Hindi naman ako, ganto-ganto naman ako, pero hindi naman ako sobrang gago na gagano na lang din sa simbahan, you know. Hindi ako yung sobrang parang pinakambay na taong makikilala mo, pero hindi naman din ako ganun kagago para, alam mo yun, gumanon kay Father. So yun lang, I think, nag-gets niyo ba ako sa pinapoint ko? Nagets nyo ba ako? Hindi lang po ikaw naka-experience ng ganyan. Marami po. Asan si Papi? Asa kanila po? Regarding naman kay Papi, yung about sa naman, yung sa sinabi ko regarding sa kandila, naging okay din naman. Kasi ang sinabi daw pala sa kanya ni Harvey is, yung kandila daw. Ayun na, next na, ko na tuloy yung mangyayari sa next episode. Na-spoil ko na. Ang nangyari pala is, yung pinirmahan daw ni Harvey doon is may kasama daw pala talaga din kandila. May papel daw si Harvey na included na daw yung kandila. Pero syempre ako as a mami, gusto ko sana yung kandila na may ribbon. Ayoko na yung kandila na simple lang na parang pang brown out. Kaya parang nasad ako ng konti. Pero sa isip-isip ko, ba't ba ako nagtiwala kay Papi? Kasalanan ko din eh. Napaka mentally unstable ni Papi. Diba? Sobra kaya naisip ko, next time talaga ako na talaga kasi kaso kahit ano sabihin sa akin ng tao. Kaya ko naman ito, napipindutin ko naman yung order oh. Ba't ko pa inaasa? Ba't pa ako naniwala? Parang gano'n. Kasalanan ko din. Wala si Papi. Tawag dito. Panoorin niya sa next episode kung bakit wala si Papi na lang nasa... Huwag ka na masyado i-spoil lahat ng pangyayari, guys. Ang sinasabi kasi, mami, hindi mo daw kiluwa si baby, sa'yo pala nagpapakalma. Guys, hindi po. Sabi ko nga sa yung mapanood yung buong video, si Tyrone po, nagayaya siya. Gusto niya pumunta kay Ate Sally. Hindi talaga siya sa akin nung kumalma. Alam mo si Tyrone, depende sa abats niya. May times na nakakapagpakalma lang sa kanya si Vince. May times na nagpapakalma lang sa kanya si Tyrone niya lang. Ayan na. May times na ako. May times na ganon. So, hindi natin masabi kung kailan niya trip na ako ganyan. Ilang beses kong kinukuha si Tyrone. Well, kinukwento ko sa inyo kasi I think kaya niyo yung sinasabi kasi wala nga po sa reality show. Gawa nga ng edited na nga po yung di ba, yung lumabas. Kasi nga, ulitin ko, hindi nga po talaga po pwedeng ilabas na na umiyak yung baby ng matagal na panahon. Minsan mami nagkaka-high blood ka din. Sa totoo hindi ko alam, pero alam ko na high blood ako pag sumasak na yung bato ko eh. So papahinga ako. Ay, anak ko nag-iinom na. So yun yung mga nangyari noon. And sa mga nahihingi ng explanation ko na sobrang love na love kami ng Toro Fam. At hindi lang ng Toro Fam, mahal na mahal ako. Tawag dito.
Ito yung para sa inyo. Yun talaga yung nangyari. Ulit-ulitin ko lang talaga, hindi po talaga po pwede kasi i-upload ang mahabang umiiyak si baby. Pero yun talaga yung nangyari. Para magsalita ko ng teka po sa father, hindi ko na po matiis yung anak ko. Hindi ko na maano. Hindi ka entitled, naawa ka lang sa baby mo. Yung mga nambabash sa akin, alam mo yan yung mga totoong naglalove din sa akin. Gusto ko lang din pakiramdam ng tangina nyo kapag gano'n sa kanila. Pero ang totoo niyan, grabe yung time na ibinibigay sa akin ng nagbabash sa akin. Pero may mga genuinely kasi talaga na parang talagang love na love kami, super talagang support lalo sa akin, ganyan. Alam mo yun? Okay lang na wala si Papi, basta andyan ka. Well, kanya-kanya naman tayo ng love sa Toro Fam, no? Hindi naman lahat ako ang love. May love din na si Papi ang love. Eh, basta ako, masaya ako. Kasi yung taong in-introduce ko sa inyo, yung mahal nyo. Kaya ako nga in-introduce yan kasi gusto ko mahalin nyo eh. O kumpara nyo pa ako kay Papi, ako nagpakilala at nag-alaga dyan. Pag iyaran nyo ako, mas love ko si Papi, masaya ako bakla. Kasi gusto ko naman mahalin nyo si Papi. Hindi siya perfect, hindi ako perfect, pero the fact na no one si Papi noon, tapos pinakilala ko, tapos mahal na mahal nyo, success ko yun eh. Success ko pag mahal nyo si Papi. Kasi ako yung nasa likod doon para may pumansin na tumahal kay Papi. So, hindi ako na-offend kung, mas gusto ko si Papi. Nanonood na ako ng reality show dahil kay Papi. Tapos skip ko yung si Tony, si Papi na pinunta ko. Alam niyo yun? Hindi ako na-offend sa ganon. Kasi, yun naman din yung gusto ko is makita niyo yung nakita ko sa kanila kung ba't ko sila kapamilya. Kung bakit ko sila piniling maging kapamilya ko. Yun yun. Hayaan mo yung mga nangubash siya sa'yo, mami. Kumikita ka din naman sa kanila. Mga sila. Up. Oo naman, you know. Siyempre, minsan kailangan din natin i-validate lang din minsan yung mga nambabash natin. Kasi, kawawa naman sila pag di mo pinansin, di ba? Gusto nila mapansin sila eh. Parang, basher ako yan, di ba? Parang ganon. Pero at least, tawag dito. Totoo lang parang napagod na ako i-explain yung sarili ko. Ayoko talaga mag-explain ng ganyan. Pero, ayun nga, kinausap ako ni Alex, sabi niya, si Alex G, sabi niya sa akin parang that feeling ko mag-explain ka regarding that kasi hindi ka naman ganyang klaseng tao. Wala ka na lang parang naging kontrabida or sa nangyayari, hindi ka naman gano'n talaga yung nangyari. Parang ganun yung sabi niya, sa realize ko na parang, oo nga no, diba? Yung mga tao kasi parang, oh my God, may ano pa yan may chapel pa yan sa bahay, ganyan Ano naman, diba? Parang kailangan ko bang maging perfect talaga na parang sobrang bawal ko nang magkamali. Bawal lang ako maging tao. Hindi naman ako katulad ng iba na sobrang impokrito na porkit nagsisimba o porkit nagdadasal. Tsaka, dati pa lang nagdadasal na ako, Day. Ano ba? Wala namang, noon, naka-reality lang yun. So, nakikita niyo lang yung mga ibang ginagawa ko talaga na naglalagay ako ng altar, ng ganito, ng ganyan, na para bang in-expect nyo na parang maging santa-santita na talaga ako na hindi na ako nagmumura. Alam nyo, pare-pares lang tayong makasalanan. Kayo lang yun, at bilang kayong mga nanguhusga kayo lang namimili kung ano ba yung kasalanan para sa inyo. Kasalanan yan para sa akin, ganun. Pero kayo, ganito ginagawa niya. Lahat tayong makasalanan. At ang last thing na kailangan natin sa bawat isa ay maghusga ka. Hindi tayo Diyos. Alam niyo yun. Hindi ako proud sa ibang kasalanan ko, pero sinasabi ko lang, hindi ko tatry maging perfect. Hindi ko tatry maging perfect para sa paningin ninyo. Alam mo niyo yun. Tsaka parang, may chapel pa. So, lagyan akong chapel, ibang tao na ba ako? Ganun. Mula noon, nadadasal na ako. Hindi nyo lang yung nakita. Siyempre, hindi naman kami naka-reality dati.